Yung inggit, pagtatalo at chismis, hindi yan galing sa Diyos. Yan yung sisira ng pagkakaisa. Pagbati ng pag-ibig at kapayapaan, mga kapatid, sobrang ganda na naman po yung naging paksa po natin itong nakaraang prayer meeting na pinaglingkod po sa atin ng ating kapatid na si Kuya Daniel. Ang dami pong mga learnings at ito po yung mga tumatak po at naging takeaways ko po nitong nakaraang prayer meeting. Una po, ang salita ay para sa pagtitibay at pagtsatsaga. Ikalawang Korinto 10:8 hanggang 10 at ikalawang Pedro 3:15 hanggang 16. Sabi ni Pablo na ibinigay sa amin ng Panginoon sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikagigiba ninyo. Minsan mabigat at matalas yung mga sulat ni Pablo pero ang purpose po nito ay para itayo po tayo. Kaya sa ikalawang Pedro, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gayon din ang sinasabi sa lahat ng kanyang mga sulat, na sa mga ito ay may mga ilang bagay na mahirap unawain. Kaya dapat samahan ng pagtatyaga para di po masinsay. Natutunan din ni Pablo ang pagpapahinuhod, kaya tiyagain din natin yung mga nilalaman ng mga sulat po niya. Pangalawa po, tinawag tayo sa pagkakaisa sa isang espiritu. Efeso 4:3 hanggang 6 at Colosas 3:15. Ito yung core. Napagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Dagdag pa sa Kolosas, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magkanya-kanya. Iisa lang yung katawan natin kay Kristo na siyang pangulo. Kaya makipagkaisa tayo sa isang espiritu sa tali ng kapayapaan. Pangatlo po, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Unang Korinto 14:33 at Roma 14:19. Malinaw na malinaw, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya sabi sa Roma, kaya nga sundin natin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Gawain ng dyablo ay manggugulo. Kaya pag may tensyon na, dapat agad tayong bumalik sa salita at panalangin. Pag nangangamoy gulo na, ay buhusan mo na ng salita ng Diyos. Sabi nga nila, pag nagkakagulo na, nadyadyablo na. Pang-apat po, iwasan ng karunungang mula sa laman at dyablo. Santiago 3:15 at Hebreo 12:14. Babala ito, hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi ang sa lupa, sa laman at sa dyablo. Yung inggit, pagtatalo at chismis, hindi yan galing sa Diyos. Yan yung sisira ng pagkakaisa. Kaya paalala sa Hebreo, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man di makakakita sa Panginoon. Kailangan nating pareho ang kapayapaan at ang kabanalan. So, to summarize po yung aking mga takeaways nitong nakarang prayer meeting ay ang kaisa, mapayapa at matyaga. Pinag-isa ng talatang ito yung tatlo. Tiyagain natin ang salita kahit mahirap. Kasi pagliligtas yung pagpapahinuhod ng Panginoon. Ingatan natin ang pagkakaisa lagi kasi isa lang tayo sa isang katawan at isang Panginoon. Piliin natin ang kapayapaan kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi labanan kung sino ang mas matalino o mas tama. Ang labanan sino mas susunod sa Espiritu at makakapagpapatibay sa kapatid. Milyong salamat po Kuya Daniel sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng aral at mga katuwiran ng Diyos. Ingatan po kayo nawa palagi at bigyan ng maraming kalakasan po sa araw-araw. Gayon din ang mga lahat ng mga kapatid po natin sa buong mundo. Mula po dito sa lokal ng Santa Lucia, Pasig, bumabati pa ako ng pag-ibig.